na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan po namin Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa Santong Espiritu na sa aming kalagitnaan. Kami po, O Diyos, muli nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na kami tinitungo sa lugaring ito na kung saan nagsama-sama kami, Panginoon God, upang higit sa lahat mapasalamatan ka namin, mapupurihan ka namin, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, Lord, hindi po kumpleto kung hindi namin naman maririnig ang iyong tinig. Kaya naman, Lord, hayaan mo na magsalita ka sa aming kalagitnaan. Ang pangangailangan ng bawat isa ay patuloy na maranasan ng iyong mga anak, O Diyos. At hayaan mo na ang iyong karunungan ang siyang naming maranasan, mga salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, nagpapatatag sa amin, Panginoon, O God. Kaya pangunahan mo kami, O Lord. Samahan mo kami. At higit sa lahat, ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong karunungan at kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, O God. At ngayon pala, excited na po kami na marinig ang salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Ito aming dalangin na may pasasalamat. Amen and amen. Siguro makakaupo na po tayo at ako po ay papasalamat sa Panginoon sapagkat muli po ay nagkaroon po ng pagkakataon upang magamit ng Diyos na pagministeryo sa atin. Tingnan mo nga muli katabi mo. Ngitian mo nga lang pagkatamis-tamis. Di ba? Ganun lang. Ikot-ikot tayo natin. Tingnan mo naman yung katabi mo. Kasi yung katabi mo, kapatid mo yan kay Kristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iba sa akin. May connection tayo. Sabihin po, pag wala tayong connection sa isa't isa, hindi natutupad sa buhay natin ang Diyos sa ating buhay. Taas ka po kamay ng mga anak ng Diyos. Wala naman pala tayo lahat. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Yan po ba kayo? Sa umaga pong ito, sino ang nakakakilala kay Alexander the Great? Yan po yung subject namin sa humanity. When I was in college, interpreter, hindi ko masyadong tandaan. Nung isang araw, tandaan sa wall ko, siya pala yun. Amen? Alam niyo, si Alexander the Great, na bago siya mamatay, may 3 wishes siya. Sino rito yung tao na pag namatay siya, may 3 wishes din? Wala pa mamatay. Walang wishes. May 3 wishes siya. Habang siya nakaratay, sa harap ng kanyang mga pinuno, king to siya. King. Thank you, mahal. King to. At ang kanyang unang wishes, pag ako namatay, gusto ko ang bubuhat sa kabaong ko ay mga doktor. Amen, amen. Hindi po ba kaya? Makukul ko ito. Wala pa ako sila sabi. Yun ang unang kanyang kahilingan.
Pangalawa niya kahilingan, gusto niya, kapag ihatid siya sa huling hantungan, pagdali ka ng kanyang kabao, gusto niya, may ginto at pilak sa kanyang daraanan. At pangatlo kahilingan, sabi niya, kapag siya nakasilip na, at sila pumaparada na patungo doon sa pansyon, ang pansyon, libingan ng mga bayani, libingan ng mga namatay. Gusto niya, yung kanyang dalawang kamay ay nakalapas. Bubutas. Yung buong buo yung kabaw, bubutas yung dalawang kamay, nakagano. Basta nakagano. Ano po ang kaugnayan ngayon dito sa pag-uusapan? Bakit kaya si Alexander the Great ay nag-iwan ng tatlong tagubilin? At anong mensahe nito sa mga taong makakapit? Number one, sabi niya, anumang gawin, kahit pinakamahusay na doktor, ang dumamot sa isang taong mamamatay na, kung mamamatay siya, kahit pa may mga doktor na siya nagpapagaling. Pangalawa, bakit ginto at pilak? Gusto niya ipakita anumang bagay na makamta natin dito sa mundong ito, ito'y walang halaga at tatapakan lang at yun mga. Pangatlo, nakalabas sa kanyang kamay. Sabi niya, bakit nakalabas ang kanyang kamay? Gusto niyang ipakita sa mga tao na kapag tayo namatay, wala tayong madadala kahit ano. Amen? Naintindihan po. Tapos na po ang gawain ng Panginoon. Kahit pa natin. Alam niyo po, minsan ang tao nakapokus kung ano ang sinasabi ng mundo at ang kailangan natin sa mundo. Hindi po masama na maghangad, na kumita ng salapi, mag-aral na mabuti. Hindi po masama yan. Wala pong masama yan. Kaya lang minsan, kung ang mga ginagawa natin ay focus na sa mundo. Kasi mayroong mas higit ng alaga. At ito yung hindi nababantayan ng mga anak ng Diyos. Hindi mo nga yung katabi mo, anak ba talaga ng Diyos siya? Handa po ba kayo? At sa panahon natin, yung panahon ni Alexander the Great, sa panahon natin ngayon, mayroong pinakamayamang tao sa mundo ito. Sino yun? Sigurado ko, kilala nyo eh. Sino nakakakilala ng founder ng Tesla? Elon Musk? Tama? Elon Musk? Pinakamayaman sa buong daigdig ng isang kalupaan. At ang pagkaka-relief ko doon sa pinangangaral nito, talagang gusto na pumunta sa Mars. Kasi di ba, sabi ng Bible, gugunawin ang mundong ito at papalitan ng, sabi ng Bible, papalitan ng bagong Earth. Amen? Itong mga tao ito mayayaman at hindi ka kayo na lang talaga sila na makarating sa Mars. Kaya po ba kayo? Amen? Itong pinakamayaman na tao na ito, nung kumpitin yung kanyang asset, halos tatlong dekadang mahigit ang nilipas at gagasto siya ng 55 million a day saka lang mauubos after 3 decades. Ibig sabihin, kung 50 anyos na siya, plus 60, 110, ubos din ang kanyang kayamanan. Kung mauubos siya, kung uubos siya ng 55 million a day ang kanyang asset. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito sa mensahe natin ng Diyos ngayong umaga ito? Ang kayamanan dito sa lupa'y nasusukat. Kayang sukatin. Pero tayo, na mga anak ng Diyos,
ang kayamanang tinanggap natin ay hindi kayang sumamin. Amen? Kaya, pamagat po ng ating pag-uusapan ay endless treasures. Amen? O, sino lahat ang tumanggap kay Kristo? Pakitaas ang kamay ng lahat ng tagusunod ni Kristo. Taas ang kaliwang kamay ng anak ni Kristo. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Lahat tayo meron itong pag-uusapan natin. Ito'y paalala sa atin upang makita natin ano ba itong kayamanan na hindi mo mabibilang unsearchable treasure or wealth. Ano ba itong kayamanan na to? Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 8, though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Paul. Sabi po sa wikang Tagalog. Sabi niya, ni Paul, ilan niyo naman si Paul, no? Para hindi po ako magtagal ng isang oras. Kahit ako pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi si Paul, inaari niyang siya'y pinakahamak, pero alam naman natin, napakarami niyang nasulat, pinakamarami siyang naisulat sa Bible. Yan po ba? Pero inaari pa rin niya siya yung pinakahamak naman. Pero, pinagkaloob pa rin sa kanya ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. Yung biyayang hindi masukat na yun, meron ka rin nun. Sabihin mo sa katabi, meron ka rin nun. Yung treasure na hindi masukat na biyaya na yan, na galing kay Kristo, meron tayo nun. Hindi lang si Paul ang tumanggap nun. Amen? Amen po ba? Sabihin mo ni sarili mo, ikaw rin tumanggap ka nun. Hello? Kaya naman, bagamat sa mundong ito, sabi ng Biblia, sabi ng isang taong mayaman, nagsasabi niya, napapalitan niya yung kamali, yung maliit na kamali, papalitan niya ng isang napakalaking kamali, at sasabihin niya na siya'y mabubuhay na lang at hayahin na lang ang buhay niya hindi sa pagtatrabaho, sapagkat ang kanyang naimpok na kayamanan at pagkain ay kakasya na sa kanya hanggang siya'y mamatay. Ano pong ibig sabihin? Ang sabi ng Panginoon, nung ganun yung nakita ng Diyos, yung karakter ng tao ito, sabi niya, at ang sabi niya, hangal, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Amen? Nakapokus siya doon sa kayamanan dito sa lupa. Naniniwala naman ako dito sa mga taga-CGC, JTG, Central, ay walang ganito kaisipan. Amen? Amen po ba? Kasi sayang lang. Walang hindi mapapakinabangan. Kasi ang inaalok sa atin ngayon, yung hindi masukat na biyaya, hindi masukat na kayamanan, na tinanggap na natin at nasa atin na. Amen? Nasa atin na. Hindi lang natin nagagamit. Hindi lang natin i-apply sa ating mga buhay. At ano ba ang mga kayamanang yan? The wealth you can measure na hindi, ano ba yung mga kayamanan na hindi mo masusukat? Sabi ng Pilipos chapter 3 verse 4, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, at kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Kasi si Paul, nasa kanya na halos lahat. Bilang mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos, kasi Hudyo din siya. Pinuli siya nung ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay para sa iyo. Alam din niya yung kautusan.
tagapagpasunod ng kautusan, tagahusga ng kautusan, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan, wala siyang kapintasan. Pero sa verse 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang. Sabi ni Paul, si Paul na po nagkasalita, bagamat sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Ano man ang meron tayo, kung i-apply natin ito sa ating mga buhay, na meron tayo, sikat ka man, may pera ka man, o ano ka man, ang dapat lang ay ariin natin itong kalugihan. Dahil, o alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon. Nung makilala natin ang Panginoon, wala nang iba pa na hihigit sa ating Diyos. Sa ating Panginoon na tinanggap natin sa ating puso. Sa ating Diyos na tinanggap natin sa ating buhay. Amen? So, what are these riches? Ano nga ba ang kayamanan na meron tayo kay Kristo? Handa na po kayo? Handa na kayo? Parang malungkot kayo Hindi kayo excited. Alam na alam nyo naman ito Number 1, riches of His grace. Kayamanan ng kanyang biyaya. Naalala niyo pa ba yan? Yung biyaya na yan? Yung kayamanan ng biyaya na yan? Nung si Jesus ay buwa dito sa lupa, nang lahat ng tayo mapapahamak, grabe yung biyaya niya Ito yung nakakalimutan natin. At itong biyaya na ito, ang nagiging dahilan upang maabuso ang Diyos. Hindi po ba kayo? Ang kayamanan ng biyaya na tinanggap natin kay Kristo o kayamanan ng biyaya na ito na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, sa pamamagitan niya ay tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Grabe Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba'y talagang tinubos yung dugo ni Kristo? Naman, parang hindi kayo kumbinsido. Tinubos tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos. Ang kapatawaran ng kasalanan. Pinatawad na tayo ng Diyos. Hello! Pinatawad tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa, na wala naman tayo may pagmamalaki sa Diyos. Dahil sagana tayo sa biyaya, anuman yung ating kalalagayan, ay dumaloy yung kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kasi mayaman ang Diyos sa biyaya. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Diyan po ba kayo? Kahit araw-araw po tayo magkasala, ang biyaya ng Diyos ay hindi mauubos. Ay, po ba? Pero wag naman po nating abusuhin at baka sabihin natin, magkakasala lang ako kasi araw-araw naman, grabe ang biyaya ng Panginoon. Hindi po yan. Ang kasalanang sinasadya ay medyo matagal pag-usapan yan. Pero ang isang totoong tumanggap ng biyaya, never yang mananadya ng kasalanan. Yung alam na niya na hindi kinalulog ka ng Diyos yung ganong gawain, never siya gagawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa katwiran at kalooban ng Panginoon. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay hindi mauubos. Do not live a life on condemnation, live in forgiveness. Baka naman meron pa dito, hindi nabubuhay, nabubuhay siya na hindi siya nagpapatawad. Hindi marunong magpatawad. Ang isang totoong tumanggap ng biyaya, punong-puno ng pagpapatawad. Yung kanyang sarili, hindi niya kinukundin. Amen? Hindi niya, mas malaman. Pinatawad ka na. Alam niyo po, si Daddy,
nung nagkamali ako, grabe ang kasalanan na ginawa ko o nagawa ko, alam niyo po ba, kaya ako nahihirapang makabalik, hindi ko mapatawad ng sarili ko. Believer na po ako dito. Almost 3 years, hindi po ako nagkakamali, na nanahimik lang ako. Hindi naman ako bumalik sa dating bisyo, agad. Bumilang ako ng taon. Basta hindi na lang ako umaatin. Bakit? Kasi kinukontent ko yung sarili ko doon sa kasalanan na nagawa ko. Amen? Huwag na po kayo mag-isip. Baka nag-iisip kayo kung ano yung kasalanan na yun. Nasa 10 Commandments po yun. Gusto ko sana sabihin kung pang ilan, pero hindi ko na matandaan. Yung sa 10 Commandments, hindi ko memorize eh. Andun yun. Walaan nyo na lang. Yung iba naman, nahihayag ko na yung ibang mga kasalanan ko eh. Hindi yun. Hindi kasama doon yun. Medyo maselang po yun. Amen? Kinukontent ko. Pero dapat, alam niyo, ang nagpaninaw lang sa akin sa isang hindi ko ito makakalimutan. Nung nasa farmers kami, kumakain kami, ni Pastora J. Ang sabi niya, siguro, pinahayag sa kanya ng Panginoon na itong sabihin mo sa tao yan. Sabi niya, mayaman ang Diyos sa biyaya. Pinatawad ka na ng Diyos, sabi niya, patawanan mo na ang sarili. Hindi ko masasabi sa kanya, na hindi ko lang pinatawad ng sarili ko, dahil alam ko naman yung ito, kailangan ko patawanan ng sarili ko. Alam ko yun eh. Pero bakit hindi ko mapatawad? So, at dahil narinig ko sa ating likod ng Panginoon, na kailan hindi ko pa na napatawad yung sarili ko, kaya pala ako ganito, nakakaganito. So, patawarin mo na ang sarili mo sa nagawa mo. Tapos na yun. Grabe ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. At yung pangyayari yun, ganun din po tayo sa ating mga buhay. I-apply po natin ito. Makita natin yung kayamanan ng kanyang biyaya sa ating buhay. Huwag natin kundinahin ang ating sarili. Huwag natin kundinahin yung mga taong nakapaligid sa atin. Kahit mga kapatiran pa. Kahit nagkasala sila sa atin, dapat patawaan natin tayo magpatawad. Amen? Amen po ba? Amen? Parang iba, parang ayaw magpatawad ng iba. Amen? Ayaw mag-amen. Mag-amen naman po kayo. It's abundant, overflowing, and always available to those who humble themselves. Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan na nagkaroon tayo ng humble heart. Yung humility sa isang Kristiyano, dahil ang Diyos natin nagpakumbaba yan. Pagamat sa Diyos, binubad niya yung kanyang pagka-Diyos para sa iyo at para sa akin. Sino tayo na harap sa Diyos at na magmamalaki tayo sa Diyos? Wala po. Ang Diyos natin ay nagpakumbaba. Nagpakaaba para sa iyo at para sa akin. At ang Diyos nagpakaaba, nagpakumbaba sa atin ay kasama natin. Hindi na natin kasama-sama. Nasa puso natin. Amen? Nasa puso natin. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kaya lagi mong tatandaan, meron tayong kayamanan na tinanggap sa Panginoon. Pangalawa, kayamanan ng kanyang awa at pag-ibig, riches of His mercy and love. Grabe, no? Kayamanan ng kanyang awa. Punong-puno siya ng awa, kaya nga kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, naaawa pa rin siya. Alam ko na to. Pag dadapa ka, tinatayo ka. Amen? Nandiyan po ba kayo? Mararamdaman mo, lahat ng tao galit sa'yo, pinundin na ka, pero ang Diyos, niyayakap ka. Kasi punong-puno siya ng kayamanan. Amen? Ang kanyang awa at pag-ibig. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 4, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi ba sa akin, mahal ka ng Diyos? Ano man ang pagdaanan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Nagkamali man tayo, mahal ka pa rin ng Diyos.
Ang nakakalungkot sa mga tao na to, na nagkamali, lumalayo sa Diyos. At ang gagawin dahilan, lilipat ng ibang churches. Amen. Hindi ba pwede kung saan ka nadapa, doon ka tumayo? Kung saan ka nakakilala, di ba dapat doon ka manatili? Amen. Hindi pa nakakausap yung mga pastor ko. Iniisip ko na hindi nila kaya magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pandaraya na yan ang kaaway. Amen. Dinadaya ka lang ng kaaway. Amen. Amen. Ang Diyos ka nagpatawad, ang mga pastor ni baba hindi nagpatawad. Hello! Ang Diyos ka, punong-puno ng awat pag-ibig, ang mga pastor ni ba kaya hindi papuno ng pag-ibig? Eh kanino ba? Bakit pa kami naglilingkod? Di ba dahil sa pag-ibig ni Kristo? Hindi naman kami naglilingkod dahil sa aming mga sarili, kundi naglilingkod kami dahil sa habag at awa at biyaya ng Diyos. Hello! Sagana ang kayamanan ng kanyang awa at pag-ibig. Yung tinanggap nating pag-ibig na ginawa ng Diyos ay napakalaki. Kung mauunawaan lang natin itong pag-ibig na to, kahit kano kalaking problema at bundok ang dumaan sa atin, ito yung ating mapagtatagumpayan. Dahil si Kristo mismo ay nasa ating puso. Amen? Amen! Hallelujah! His love is not based on your performance. Amen? Ang kanyang pag-ibig hindi batay sa ating mga ginagawa. Hindi tinitingnan yun. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hello? Kung bakit tayo nasa piling niya ngayon dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig niya sa atin at awa. Amen? Hindi sa ating performance. Kasi, kaya nga tayo hindi makapagpatuloy kung nakagawa tayo ng hindi maayos na ginawa. Kasi, hindi na nakatingin tayo na sa ginawa natin, sa pagkakamali natin, hindi yan. Hindi nakatingin dyan. Sino ba dito hindi nagkakamali? Kahit mga pastor na nagkakamali. Hello! Lahat ng tao nagkakamali. Mga nasa nagkakamali. Pero salamat! Kasi, grabe ang biyaya ng Diyos sa atin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe ang awa ng Diyos sa atin. His love is not based on our performance, but on His unchanging character. Amen. Character ng Diyos, hindi nagbabago ng mahalin niya tayo. Minahal na tayo ng Diyos. At hindi magbabago yun. Amen. Tayo lang ang nagbabago. Amen? Ganda po ba kayo? Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, hindi yan magbabago sa iyo at sa akin. Amen? Hallelujah. Pangatlo, kayamanan ng kanyang karunungan at kaalaman. Riches of His wisdom and knowledge. Sabi ng Romans 11, the depth of the riches, both at the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Sabi po dyan, yung sa gano'n na. Napakadali ng kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kaya unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Malalim. Hindi natin maintindihan yan. Kaya nga nung tayo mga unbeliever, hindi natin maintindihan ang mga born again. Mga abnormal sila. Pero nung ikaw at ako'y nagkaroon ng Kristo at tumanggap ng Santong Espiritu, ang karunungan at kaalaman na yan ay tinanggap na natin. Yung biyaya na yan, ang karunungan na yan, yung kaalaman na yan, karunungan at kaalaman na yan, tinanggap na natin. Alam niyo po si Daddy, bata pa lang nagbabasa na ako ng Bible. Pero may mga bagay na hindi talaga ako makakuha. Kwento lang. Pero yung totoong mensahe ng Diyos, hindi ko maintindihan. Pero nung tayo nagkaroon ng karunungan, nung nagkaroon tayo ng Kristo sa puso natin, nagbasa tayo ng salita ng Diyos, nakanig tayo ng salita ng Diyos, naunawaan natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi laman, kundi ito'y spiritual. Amen? Ito'y spiritual. So,
Ano yung karunungan na yan? Ano yung kalamayan? In Christ, a treasure of insight, direction, discernment, and revelation. Nagkaroon na tayo ng direksyon. Hindi na tayo kay sira-sira. Hindi tayo basta-basta. Gising sa umaga, bangon, trabaho, uwi, kain. Pero ngayon, meron na tayong direksyon. Amen? Meron na tayo, alam na natin yung ating divine purpose. Amen? Alam mo na, yung mga bagay-bagay, alam na natin na tayo panlangit. Tagalangit. Hello? Naniniwala po ba yung tagalangit ka? Hindi ka tagalupa. Hello? Tagalangit tayo. Meron ng discernment. Kanina po yung mga kabataan, medyo nadali. Nadali ng mensahe ng Panginoon. Kasi ang mga kabataan ngayon, nawaman na ng discernment. Hindi na nila nakikilala sino ba yung matino at saka yung hindi matino. Mga kabataan, hindi na nila nalalaman ang bunga ng social media nagiging impact sa atin. Actually, simple na nga lang yun. Mas mahirap ma-discern yung mga tao na akala mo kakampi mo, pero kaaway mo pala. Hello? Pero meron tayong karunungan. Alam natin, yung salita ng Diyos at yung karunungan tinagap natin sa Panginoon, na narinig natin, nagkaroon tayo ng kaalaman, kaya hindi na tayo maluloko. Hindi na tayo mabubola. Hello? Kasi may discernment ka na. Dahil ikaw, hindi ka naman taga-mundo. Ikaw ay pamilya ng Diyos. Tagalangit ka. So, alam na natin yung mga bagay-bagay. Nagkakaroon ng revelation sa ating buhay. Meron nang nire-reveal sa atin ng Diyos. Individually, as a church, ahul. Amen? Meron tayo niya, may karunungan tayo, kaya diyan tayo mabubula. May kayamanan ka. May kaalaman kayo, sinabi na sa'yo ng Bible, huwag ka makapamatong sa hindi mo kapananampalataya. Pero pag hindi mo sinunod yun, ano tawag sa'yo? Hindi ka sa mundo mo. Ayaw ko manakit eh. Kasi kayamanan, mula sa Panginoon. Pero kailangan natin ilantad ang mga bagay nito. Para tayo mapapalaan. Mahal tayo kasi nito. Amen? Ulitin ko, hindi mo masama magmahal. Kaya lang, may sinabi si Lord. Nasabi ko po sa mga ganyan, bahala kayo ba? Sino ba masasaktan? Sino ba? Kung sakasaktan pagdating ng panahon, malayo ka sa prinsesa ng Panginoon. No? Ano po ba kayo? May karunungan, binigyan tayo ng karunungan. Napasa natin sa salita ng Diyos. Alam na natin. Pagdating sa karunungan, dapat i-apply natin. Yan ang kaibahan ng kaalaman sa karunungan. Ang karunungan, nandun yung application. Marunong kang tao kapag na-i-apply mo ang sinasabi ng salita ng Diyos at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. May direksyon na, may discernment na, may revelation pa. Pang-apat, kayamanan ng kanyang mana, riches of his inheritance. Alam niyo po ba na tayo ay mana ng Diyos? Nung tanggapin natin si Jesus Christ, mana tayo. Nung ginawa ni Lord, mga bagay na meron din po tayong mana mula sa Kanya. Yung ibigay ng Diyos ng Ama ang kanyang anak. Kasi yung anak ang tagapagmana ng Ama. At ang tagapagmana naman ng anak, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo naman. Yan. Yan yung tagapagmana. Amen? Ikaw yung tagapagmana
nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Hallelujah. At alam niyo po, hindi lang langit ang ating hantungan. Ano ba yung mana natin na yan? May access din po tayo sa authority. Meron tayong authority. Meron tayong identity. Meron tayong divine purpose. At ngayon pa lang, dapat i-practice na ito. Ano ba yung authority? May kapangyarihan ka, may power ka, may authority ka, kaya nga, in Jesus' name. Ayaw mo palapas pagpaan ng away. Kasi si Jesus Christ, bumuhay nga ng patay. Amen? Nagpagaling na tayo sakit. Nandiyan po ba kayo? Nagpadilat ng, may authority tayo. Sabi niya, ano pa po? Identity. Hindi ka na taga-mundo. Yun ang identity natin. Hindi ka na taga-mundo. Hindi ka na sa mundo ito. Hello? Taga-langit ka na. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na pang-langit. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na pang-mundo. Hiro mo naman. Born again ka na, Kristiyano ka na, mas pinipili pa natin ang mundo. Kesa makalangit. Amen? Pagbukasyon ng cellphone, mga kabataan, anong una yung binubulaklak? Salita ba ng Diyos? Hindi yan ang identity natin. TikTok, hindi po masamang mag-TikTok para sa akin kung nag-TikTok at parang nag-exercise ka lang para yung katawan mo lumambot-lambot yung mga ganito mo. Hindi po masama lahat yan. Ang masama po, kung malaswa ang ginagawa mo pagsabay at halos subad ka na, malaswa po talaga yun. Na parang nangaakit ka. Pero sa akin, ang pagtitiktok, hindi po yan. Masama. Exercise po sa akin yan. Bisa dyan, mag-tiktok ako. Baka naman, na-18 nyo ako. Oh. Amen. Para sa akin po, hindi masama. Para sa akin lang po yun. Ha? Basta huwag malaswa. Kasi, kailangan natin baka relate sa panahon ngayon. Panahon ng mga Gen Z. Ano ba Gen Z? Generation no commitment? Ano? So, meron tayong identity, amen? Sabi niyo sa akin, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Tagasunod ka ni Kristo. Yan ang identity natin. Ang identity natin, nag-iilaw. Naluluwalhati sa ating mga buhay. Nakikita ng mga tao na naluluwalhati ang ating Diyos sa ating mga buhay. Yan ang identity natin. Hello! At siyempre, meron kang divine purpose. Alam mo yung divine purpose mo. Hindi lang po sa mga pastor, yung Matthew 11, 29, yung Goye. Hindi lang sa mga pastor sinabi yan, sa lahat. Hello? So, meron tayong purpose. Maging ilaw tayo ng salibutan ito. Maging asin at ilaw ka. Ang purpose natin, maparangalan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi sa crush natin naman, gusto natin i-baptize. Amen? Ang purpose natin, basang-basa sa Espiritu at katotohanan. Hello? Maganap natin yung mga bagay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tandaan natin, we are not just a child of God. You are ang tagapagmana. Amen? Tagapagmana ka! Mayaman ang ating Ama. Mayaman ang ating Panginoong Yesus. Amen? Hello? Diba? Kayamanan ng kanyang kapangyarihan. Grabe. Riches of His power. Kaya, may kapangyarihan ka. Sabi na sa kanya, may kapangyarihan ka. Hello? Parang tumatawa kayo. May kapangyarihan ka.
Maaari ba tumayo tayo lahat? Kita nyo? Salita pa lang yan. Tumayo kayong lahat. O sige, makakaupo na po kayo. Marami naantok eh. Salita pa lang ni Daddy yan, yung pinatayo kayo. Ay yung salita kaya ng Diyos. May kapangyarihan ka na. Di ba may mas higit na kapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao? Pero minsan, salita ng tao, yung bulong-bulong ng tao, ang nagiging makapangyarihan sa buhay ng isang Kristiyano. May sinabi, naniwala ka agad. Hello? May kapangyarihan tayo. Binigyan tayo ng karunungan. Binigyan tayo ng kaalaman. At magamit natin itong kapangyarihan na ito para sa ikararangal at kaluluhati na. Sabi po ng Ephesians chapter 1, 19-20, at kung ano ang di masukat na kapangyarihan kaloob niya sa atin, na mga nananalig sa Kanya. Hello? Pinatunayan po ng Ephesians, na meron tayong kapangyarihan, hindi masusukat na kapangyarihan. Alam po ba yung hindi masusukat na kapangyarihan? Hello? Meron tayong hindi masusukat na kapangyarihan. Sa kanino? Pinagkaloob sa atin yun eh. Kanino? Doon sa mga nananalig, naniniwala ka ba, nananampalataya ka ba? Kaya nga sabi ka, ng Bible, pag nananampalataya ka ng sinlaki ng butit ng mustasa, kaya mong palipatin ang bundok. Hello? Ano ba ang bundok yan? Problema. May kapangyarihan ka para hindi mapagtagumpayan. Hello? Hello? Mga kapatid, meron tayong kayamanan ng kanyang kapangyarihan na tinanggap ng bawat isa atin. Ang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya, sa kanan ng Diyos, sa kalangitan. So yung kapangyarihan na yun, kaya lang tayo nagilig kung walang muling pagkabuhay. Bakit pa tayo magkaganito? Pero naniniwala tayo na after 3 days, si Jesus muling nabuhay. At kung nangyayari yun sa ating Panginoong Yesus, yung kapangyarihan na yun ang muling pagkabuhay, mangyayari din yun sa kanyang mga anak. Hello? Naniniwala ka ba doon? Sabihin mo sa akin mo, umayos ka. Gamitin mo yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kasi nananalig ka at naniniwala ka. O, ano ba yung kapangyarihan? This power breaks a chain. Dati gapos ka ng bisyo eh. Diba? Gapos ka ng kung ano-ano. Pero kaya niyang putulin. Kailangan niyang, may kapangyarihan ka. Naalala ko, si Mami. Sorry, Mami, hindi na ba? Alam niyo naman kayo, di ba, na-backslide nga ako. Dahil nga, hindi mo palawan yung sarili ko, katulad ng sistema na buwan. Ano ginawa na ni Mami? Natutulog ako. Nililias ako. At grabe na yung ginagawa ko. Kasi dumating yung pagkakataon, nananalangin siya. At ito narinig na nila siya. Pero grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto lang natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. Pag ang Diyos kumilos, grabe. Hindi ka makakatanggi talaga gagawa yan sa puso. Ano sabi ng panalangin ni Mami? Lord! Kasi nga, hindi na niya talaga. 60 over 50 na nga dugo niya eh. Sa konsumisyo sa akin eh. Sabi niya, Lord, October nun eh. Sabi niya, Lord, kung may plano ka sa taong ito, baguhin mo siya. At kung wala na, kasi uuwi na siya. Hanggang katapusan na ng October, uuwi na kami ng Cavite, ng Bacolod ng mga anak ko. At iiwanan ko na siya. Grabe yung kapangyarihan nito. Grabe yung kanyang pananampalataya. Puno talaga ng kayamanan ng Diyos. Mga kapangyarihan. At in-apply niya sa kanyang buhay. Buti na lang, hindi niya ginagawa yung nag-isip kung makasakal ko siya. Binigyan siya ng wisdom, may kanila, may karunungan eh. Kaya hindi na.
Kailangan mapasa ko sa Santo Espiritu. Alam niyo po nangyari? Wala pang katapusan. Parang second week siguro nun. No? Second week. Inaabotan ko siya ng kutsilyo. Pati ko talaga eh. Dahil ako'y guilty na. Alin mo si mami, hindi mataktak. Tataanin ka sa walang pigo. Kasura. Kaya wala akong awayin. May dahilan ako. Talaga hindi ako magkadahilan. Kaya dahil yung aking puso ay grabe na. Inabutan ko ng kutsilyo. Naalala mo ha? Inabutan ng kutsilyo. Sabi ko sa kanya, mali pa rin yung aking kaisipan eh. Kaya dahil grabe yung nagagawa ko sa kanya, 60/50 po. Ma, saksakin mo talaga ako para matapos na. Ano nangyari mo? Hindi niya tinanggap? Siyempre, gapo-gapo yung asawa eh. Pala yung palabog na lang. Natatawa ko lang. Sabi niya, feel totoo, mahal ka ni Lord. Yun lang. Sabi mo sa kanya, mahal ka ni Lord? Sabi niya, mahal ka ni Lord. Alam niyo, nung niyakap niya ako, umiyak ba ako? Parang umiyak ako eh. No? Parang umiyak ako doon eh. Hindi ko matandaan. Iyakin ako eh. Hindi halata. Sabi ko sa kanya, ma, kasama ako. Magcha-charge ko sa inyo. That is the power. Hindi siya yun. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Ginamit kanya yung kanyang authority, yung kapangyarihan na tinanggap niya mula sa Panginoon at kumilos ang Santo Espiritu. At ngayon, nakatayo sa inyo. Yung bagay natupad yung plano ng Diyos. Napagamat iniwan ni Mami si Kristo dahil kay Tirso. Pero nung dumating dahil sa kapangyarihan ng Diyos, magkasama yung naging ko. Amen. Hindi po ba kayo? Sabihin mo sa akin po, may kapangyarihan ka. Lahat ng kayamanan na niyan ay nasa atin kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Kaya nating buksan ang durangawan ng langit. Ang pintuan, anumang pintuan yan. Kaya nating magpagaling, katulad na ng mga may sakit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, ng biyaya. At kaya rin nating magpabago. Ng buhay. Pwede tayong gamitin ng Diyos para ang ating asawa, ang ating pamilya, ang ating kaya tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon kasi taglay-taglay natin yung kapangyarihan na kapangyarihan din. Na taglay-taglay natin yung kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo yan. Pag may sakit, ipanalangin mo sa pangalan ni Jesus. Pag may mga taong lalabuan, gamitin mo. Mahal ka ni Kristo. Mahal ka ni Jesus. Gamitin mo. Hello? This power to overcome temptation. May tukso. Kapag tatagumpayin natin yan. Pero hindi po, huwag po tayo ganito manalangin, o tukso na iwan mo ako. Hindi ganun. Tayo po ang lalayo sa tukso. Alam mo, kahinaan mo ang pag-inom ng alak, pupunta ka pa sa inuman. Alam mo, gospel ang mga mata mo. Magbubulat-lat ka pa ito ng mga sexy na eh. Hindi po ba kayo, mga kabataan? Hindi po ba kayo? Alam mo, kahinaan mo eh. Yung bumili ng mga damit, pupunta ka pa sa mall. Pagka-ano ka doon, mag-window shopping ka, wala ka naman pagbili. Huwag ka pumunta. Pag may pambili ka na pumunta. Amen. Kaya pagpunta mo na, wala ka pagbili. Nakita nyo, pinag-iibunga. Hello? Nandiyan po ba kayo?
Yung mga tukso na yan, mapagtatagumpayan natin yan. Di ba? Ano yung sabi ni Paul? Dahil sa lakas ni Jesus, kaya ako nagtatagumpay. Ano ay talata na yun? Yun na yun. Alam nyo na yun. Amen? Diba dahil sa lakas ng Panginoon, kung bakit tayo nagtatagumpay sa amin ito? Hindi tayo nagtatagumpay sa temptation, sa tukso, kung hindi dahil sa lakas ni Kristo. Ang kaya natin gawin, lumayo. Sabihin mo sa atin, lumayo ka. Hindi siya, lumayo siya sa kaaway, sa tukso. Pera yung kahinaan mo, kung bihira ka. Depression, o sino yung mga depressed dito? Diba naman, pa-impress sa kanyang crush. Nagpa-impress sa kanyang crush, hindi pinasin, na-depress. Amen? O, may kapangyarihan tayo. Espiritu ng depression, in Jesus' name. Ilehans mo yung sarili kong galon. Amen? Tapos na yun. Takot. Sakit. At mga demonyo. Yung demonyo tayo kaaway. Pero kahit kailan, hindi siya magtatagumpay sa atin. Kung pananatilihin natin si Jesus Christ sa ating buhay, sa ating puso. Ang kaya lang gawin ng kaaway, ano ba? Kaya gawin? Yung dinangin ka, dayain ka, at tulad ng ahas dun sa ganda ng pinig. Ganito yun eh, totoo ba? Totoo ba? Napapasukan na totoo ba? Mamamatay kayo? Pag kumain kayo niya? Hindi nga eh. Pag kumain nga kayo, malalaman niyo yung mabuti at masama. Nakakalaman. Pag kumain kayo niya, para na rin kayong Diyos. Nakalimutan yung instruction nito, yung makakainin. Binigay na sa'yo lahat, maliban sa isa. Kinain mo pa. Amen? Kita nyo? Nakita niyo po yung pandaralan ng kaaway? Kaaway? Yung asawa nyo, yung pre nyo, mati po nyo! Kabayas kayo! Hindi ba gano'n? Mabutan. Pre lang. Pagkatiwala niyo sa Panginoon. Kapitbahay nyo? Grabe, no? Wala naman kayong ginagawa. Ganun talaga. Believer ka eh. Kristyano ko eh. Naiba ka. Puntahan nyo, ang kayamanan na to ay hindi lang para sa langit, bilang balang araw. Ito ay para ngayon. Sa bawat hamon, may provisyon. Sa bawat kawalan, may kapunuan. Sa bawat tanong, may karunungan. Kompleto eh, lahat ng nangyayari sa atin, may sagot si Lord. Yun yung kayamanan natin. Hello? Para pagsubok, may tagumpay. Kaya hindi po ako nagsasawa na sino rito yung may problema. Mga nakakalang taon, nasa kamay. O, di ba natapos? Tagumpay ka na ngayon? Naalala ko yung isang makataka. Hindi ko talaga kaya dati. Mamamatay ako pagka hindi kami ang nagkatulog. Hindi ko nakikita sa sarili ko. Na hindi siya yung pag-aarap sa akin sa altar. Nangyari na nangyari. Ngayon, masaya na siya. Hindi naman sila nakatulog niya. Hindi ko sabihin, bawat problema may katagumpayan. Amen. Matatapos din yan. Minsan, mas magsarap pa yung yung bilang na oras mo. Yung mga 5 araw ka na lang mabubuhay. Ang sarap-sarap kaya nun. Sabi
na maisip na, hindi ba ako makaranas ng mga. Sarap-sarap doon. Ganito lang kasimple manalangin ko, Lord. Limang araw na lang ako eh. Di ba na, uuwi na ako sa iyo. Ito pa po remind. Biglang, anak, kaya ka 5 araw na lang. Nalaman na ito ng 5 araw lang. Patutunayan ko sa iyo ang kapangyarihan ko. 50 taon ka bang mabubuhay? Grabe yung kapangyarihan ng Lord, ano? Kasi wala imposible sa Diyos. So, isip natin, akala natin may imposible. Wala pong imposible sa Diyos. Bawat pagsubok may tagumpay. Kaya nga, sabi ng Romans 8:17, and since we are His children, we are His heir. In fact, together with Christ, we are heir of God's glory. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon man, binibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Grabe, hari ka pala, reyna ka pala. Reyna ng chismis? O, reyna ng pagiging tagasunod ni Kristo. Hari pala tayo. Maghahari pala tayo, gagawin pala tayo, hindi tayo buntot, tayong ulo. Kasi kung ano yung tinanggap ng ating Panginoon sa Ama, yun din naman ang kanyang ibinibigay. Sabi po ng Lucas chapter 22, verse 24 hanggang 20. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. Amen? Kaya yung kaisipan natin, tama na yung pagiging mangmang o pulubi. Tayo po'y tagapagmana sa hari ng mga hari. Nandiyan po ba kayo? May kapangyarihan tayo. Grabe yung kayamanan natin, hindi yan kayang ubusin. Hindi ba kayo nagtataka kapag lagi akong tumatayo, lagi kong sinasabi, pag tayo sama-sama, maligaya? Maligaya tayo yun? Napakaligaya. Pagkahanga-hanga, pagpastad, mga magkakapatid. Pag nagkakaisa at sama-sama, yan lang mga sigil. Magkakapatid. Ito yung napakasarap eh. Kung ayaw nyo nito, akin na lang po. Pinapasa ko sa inyo eh. Kahit may problema, wala kang pera. Hindi ka ng boyfriend mo. Wala kang pera. Bakit lagi ka naman walang pera? Gastos kasi na gastos eh. Kahit may problema at walang pera. Masaya? Hindi, abnormal ka. Kasi nagbunga. Ang Jesus talaga sabi. Ganyan talaga ang buhay kung naka-Jesus lang. Hindi ka lang sa tuwina! Grabe, may problema, walang pera, masaya. Walang maitutumbas. Yung pinakamatalino ng tao, nagsalita niya. Ito yung tao eh. Yung meaningless sa Diyos, yun ang nagiging meaningful sa atin. Walang kwenta lahat yan. Sabi ng Proverbs. Sabi din ni Paul, kalugihan, anumang meron siya noon, nung makilala niya si Kristo. At yung Kristo na yun, yun ang nasa ating puso. Yun tinanggap natin, amen? Sabi ko ulit, mayaman tayo. So, stop living like a spiritual beggars. When you are here of the King, pagmana tayo ng ating Panginoong Jesus. So, tigil na sa pagiging kawawa. Na lang pabuhay ko. Lagi na lang ako ganito. Talaga dumaraan tayo lahat sa ganito. Ganito sitwasyon. At kung dumaraan na sa ganito sitwasyon, dito natin mapapatunayan kung sino Kristo talaga ang tinanggap natin dito. Minsan hindi natin matanggap yung magulang natin. Hello? Bakit pa ako pinanganak pa? Yung mga nanay tatay ko, sataktan na pa. Hindi ko matanggap. Tama na yung ganyang kaisipan. Pagpasalamat ka, may nanay at tatay ka.
At ang mga nanay naman at tatay, magpasalamat kami anak ka na matigas ang ulo, umuuwing late. Tama din, ganyan kaisipan. Magpasalamat ka, umuuwi pa. Hello? Ibig sabihin lang, yung kaisipan natin, huwag natin tayo maging yung kaisipan, parang kaawa-awa tayo. Sabi ng Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. Nandito ka na sa kingdom niya eh. Hello? Nandito ka na sa loob ng church. Nagawa mo na yung unang hakbang. Pero, dapat, hindi lang kapupunta sa kingdom niya, sa kaharian niya, kundi hahanapin mo yung king. Hello, naintindihan po natin yun? Pag nandito tayo, dapat para nasa natin si Kristo sa ating buhay. Makita natin yung kanyang mga pangako. Makita natin yung kayamanan na pinagkaloob sa atin. Yung kapangyarihan, dapat makita natin yun. May apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ay, hindi po ba? Hello! Marapit na po ako matapos. Hindi lamang seek first the kingdom at saka yung king. Dapat pati yung righteousness niya, yung kalooban niya, dapat makita din natin yun. Hindi yung tayo ang susunod sa ating buhay, kundi dapat yung kanyang katwiran. Pursue. Make him your priority. Dapat uunahin natin sa don't just know that there is a kingdom. Seek the king and be matured in the kingdom. Sabi mo, sa mo, matured ka na. Huwag kang come and go. Nandiyan po ba kayo? Sabi mo, sa katabi mo, magpagamit ka. Hindi ka naman nahahanapan ng Lord na hindi mo kaya. O, nakikita ko dito, marami nagpapagamit sa Diyos. Hindi nyo nga nakikita nandito dito, pero iba po kasi paggamit. Pero may mga tao na ginagamit ng Diyos kahit wala dito sila sa church. Ano yun? Nag-iilaw sila. Yun ang mahalaga, nag-iilaw tayo. Minsan napagsabihan tayo ng pastor natin, tatampo tayo. Sabi mo sa katabi mo, mature ka na. Huwag yung pag gusto lang natin tumalo, saka tayo tatanong. Tinakda na ng Lord yung kapitong araw, kanya. Pero, reasonable naman si Lord. Kung namang reasonable okay lang yun. Okay lang yun. Pero kung hindi naman reasonable, kaya nga, make him priority, also make him priority. Amen? Priority natin siya. May mana ka kay Kristo, but it won't manifest. If you are immature. Kaya sabihin mo sa akin, mag-mature ka na. At ang maturity, hindi patagalan sa church. Parang ganito lang. Tumanda na, pero walang pinagkatandaan. Maturity yun. Pero ikaw, bago ka lang, maaga ka nag-mature, yun ang maturity. Amen? Yung hindi ka kayang ihiwalay sa Diyos. Amen? Kaya, mag-mature pa tayo. Hindi ko magagawa na tayo ng Panginoon. Hanggang doon na lang tayo. Mag-mature pa tayo. Meron tayong demand purpose, meron tayong tasking na dapat ginagawa. We need to know who we are in Christ. Because once you know, no one can stop you. Wala makakapigil sa'yo. Amen. Magpapatuloy ka. Katulad nung umibig ka. Harangan ba daw ng sibat? Kahit ilang bundok ang tawirin.
Sabi ni Rizal, sabi ni Rizal tanong, kung pag-ibig na nakapangyarihan ka pumasok sa simula, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Pwede ba i-apply natin ito sa Lord? Hahamakin natin ang lahat, masunod natin ang kalooban ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, normal ba yan? At dito po ako magtatapos. Normal ba yan? Kapag normal yan, taga-mundo pa yan. Amen? Kailangan maging abnormal tayo. Ang ganito lang yung abnormal. Pag ikaw sinampal sa kanan, aba, suntok ang ibibigay mo. Ito yung ka-abnormal na natin. Kapag sinampal ka sa pisikanan, ibibigay mo pa yung kaniwa mo. Di ba? Abnormal? Amen? Yung inutangan ka na, hindi ka na binayaran, pero pinupunta mo pa rin at sasabihin mo, mahal ka na ang Lord. Abnormal, ano? Abnormal sa mundo. Pero sa mundo. Normal sa mundo, kasi sa mundo, kapag inutangan ka, hindi demanda mo. Lalo naman ito. Kaya abnormal tayo. Pero mga kaaway mo, mamahalin mo. Hindi abnormal. Amen? Ikaw sa babaw dito eh. Amen po ba? Sabihin ko sa katabi mo, magpaka-abnormal ka na. Dahil kay Kristo. Palakpakan natin. Tawagin natin naman.